Kumusta mga kaibigan? Ngayon ikukwento kong istoryang hindi nyo makakalimutan. Ito ang SpongeBob SquarePants versus the Patty Gadget. Ngayon nagtatrabaho nun si SpongeBob. Nakatingin siya sa lutuan. Hanggang sa may narinig siya na siyang itinagulat niya. Anong nangyayari? Ano yung nakakarindi? Yan ang deep fried patty cooking machine. Ah! At sino ang nagtatago sa likod ng makinang ito? Walang iba kundi si Squidward at ang mukha niyang puro kulugo. Hoy! Anong klaseng makina itong dinala mo sa restaurant ko? Isang milagro at kagandahan. Iluluto ang patis ng mas mabilis pa sa ewan. Pero ang patis paano? Ano magiging lasa nito? Sumubok tayo ng isa. Tikman nyo ang lasa. Aminin ko, masarap ang patty na yon. Pero kasi bigat siya ng bato nang pumasok sa tiyan ko. Pero meron na tayong tagaluto at palagi siyang nasa oras. Pero mas mabilis ang isang ito at wala kang perang mawawaldas. Mukha yata maganda ang makinang yan. Pero magkano ba yan? Sisantihin nyo lang si SpongeBob at inyo na yan. Gusto ng makina ang trabaho niya at mapapatalsik siya. At hindi yung gusto ni SpongeBob. Hindi talaga, hindi. Nanantuan, lumabas siya mula sa kusina. Hinahamon ko ang makinang yan! Magtutuos kami ngayon na! Sa tatlong salita, sinimulan ni Krabs ang palabas. Itinaas niya ang bandera at sumigaw. Ready, set, go! Kasing bilis ng kidlat, nagsimula si Squidward agad. At naghintay lamang na matapos sa kanyang dibakan na alagad. Si SpongeBob na may spatula ng hawak sa kanang kamay, nagpalipad ng 20 patties. Wala ni isang nagbintis. Namangha mga manonood. Humiyaw pati mga lahat maliban kay Patrick na kailangan magbanyo. Isang kakaibang ingay ang nilikha ng makina at biglang lumabas ang Paris ng mainit-init pa. Mabilis ang makina, tapos na ang unang luto, pero ang sinigaw ni SpongeBob, Hindi ako magpapatalo! huminga siya ng malalim. Pinalaki ni SpongeBob ang katawan niya at dosen-dosen na Paris ang naipon sa bunganga niya. Halos mabulunan siya at pagpawisan, ginamit ang kakayahan at nilagay ang mga Paris sa mainit na lutuan. Magaling! Ang sabi ni Squidward, Maganda ang ginawa mo. Pero tingnan natin kung uubra ka sa makina ko kapag pinalakas ko to. gumalaw na ang makina, nanginig at umusok, at tumawa si Squidward. Ang sabi ni Sandy, Sige, tawa pa! pero ang isinigaw ni SpongeBob, Hindi ako magpapatalo sa makina! at tinaas niya ang dalawang spatula at tumalon ng masigla. Mabibilis sa mga kamay niya at lumipad ang mga patty at higit sa isang danang nailuto niya. Nag-alala si Squidward dahil hindi basta matatalo si Huling SpongeBob. pagkakataon na. Paiinitin ko pa. Gagamitin na niya ang makina hanggang sa huli at nag-iba ang kulay ng mukha niya. Inilit niya ang makina hanggang sa mabali ang hawakan at nagka-problema ang makina. Hindi inaasahan, ito'y nagwala na. At tumakbo si Squidward at sumigaw. Alam nyo na lang sa akin kung nanalo ako. Naglabasan ang mga kidlat sa makina at mukha na siyang sasabog. Pero nakatayo pa rin si SpongeBob at sinabing, Sige, halimaw, dagdagan mo pa ng kulog! at naglipa rin ng mga pari ng tigalaw at tigatlo. Dosena, 100, hindi ka panipaniwala to. Oo nga, mabilis ang makina pero mas mabilis pa rin si SpongeBob at pinatunayan niyang siya ang magpapabagsak sa kalaban niya. Sumabog niya ang makina at nagkapira-piraso na lang. Malakas ang pagsabog at nagising si Haring Neptune. Ano yun? Natapos na sa wakas. Tapos na ang labanan. Sa bandang huli, nakatayo siya. Nalaman ni SpongeBob na siya ang panalo sa lutuan. Humiyaw sa nanalo ang mga manonood at nalimutan ang pangalan ni Squidward. Pero habang nagsasaya sila, bigla na lamang bumagsak si SpongeBob. Maikli lang ang seremonyas. Puno ng pagsisisi ang mga pagluha. At mukhang si Squidward ang higit na nagluksa sa kanila. Ano yun? Akala niyo bang lahat si SpongeBob ang nakalibing? Ang makina ang nasa ilalim! Ano akala nyo? At dyan natatapos ang kwento galing sa libro. Ngayon, pakikitabing ko na ang kalawit ko.